Hello mga kadbensoy. Today's video ay update sa ating inahin na nagkaroon ng lagnat. Welcome to Adbensoy, the amazing adventure of Saysay. Yan nga, kasamang palad guys, nakunan yung inahin natin si nanay. Ayan. So maraming mga factors na naging apekto nun guys. Unang-una na talaga yung paglipat natin sa kanyang kulungan dito sa parawing pen. Tapos yung tiyan niya nasa 1 buwan pa lang mahigit. So nagawa lang natin yung paglipat kasi nga kailangan ko sanang maggumawa ng bagong parawing pen dito para sa isa naman kay Tisay. Kaso nga lang nagsimula na yung TESDA in situ namin. So pumasok na tayo sa paaralan. So hindi ko na talaga natrabaho agad-agad dito. Tapos si nanay, yan, na-pending siya dyan nakalagay. So open yung space guys. Yan, trapal na yan. Kakalagay ko lang yan nung after mga 2 weeks siya na nandito or 1 week lang mahigit. Napansin ko kinabukasan hindi na siya kumain. Kaya yun, na bahala na ako kung anong nangyari kay nanay. So yun nga, nagkalagnat. So after that day, confirm ko na syempre mainit, kaya alam ko may lagnat talaga. Nagturok tayo ng B-complex vitamins kasi nga buntis siya. So hindi pwede agad-agad magturok ng antibiotic kasi yung iniiwasan natin na baka makunan nga. So after 3 days wala pa ring improvement sa kanyang status. So ayun, nagturok na tayo ng paracetamol para iwas conversion sa ating inahing baboy. So yun nga, kahapon lang, 1 day after tayo nagturok ng paracetamol. So I mean hindi kahapon, kanina madaling araw guys, natapos yung paglilibor niya nung mga maliliit pa lang na biik. So nakunan nga si nanay guys. So napakasaklap kung iisipin, pero yung focus na lang natin ngayon ay yung maibalik yung kanyang kalusugan guys. So during that period, yung ano lang ni nanay ay tubig lang. Hindi siya kasi kumakain guys. So yun nga, hindi siya kumakain, tubig lang siya ng tubig. So ginawa ko, nag-supplement tayo ng vitamins, yung Vitamin Pro, tapos dextrose powder. Tinapangan ko na yung mixture nun guys para at least kahit pa paano may lakas siyang makukuha guys, kahit tubig lang siya, kasi ayaw niya na talagang kumain guys, nawalan na siya ng gana. Ang hirap kasi that time, hanggang ngayon nga, pag ganito guys, umaga, sobrang tirik yung init guys, napakasakit ng init. Tapos pag dapit hapon na hanggang sa madaling araw, sobrang lamig. Talagang nanunuot sa buto mo guys. Kaya isa din yun sa naka-apekto na kanyang pagkasakit. Ay nilipat pa natin dito, sobrang open na open. So yun. So ako talaga yung may kasalanan guys, kasi ako ang nag-decide na ganun ang gawin. So yan na lang, nangyari na yung nangyari. So ngayon, yun nga, nakunan siya kaninang madaling araw. So gagawin natin medication para sa kanya. So di na tayo magtuturok ng oxytocin, yung pampahilab ng tiyan, kasi sa tingin ko nalabas niya naman lahat. Lagpas 10 yung anak niya guys kagabi.
So yun, ang bibigyan lang natin yung pin strip kung saan ito yung parang nagpa-flash ng kanyang mga tira-tira sa matres. Naglilinis na rin. Kasi meron siyang penicillin, procaine, potassium dihydrostreptomycin ang tawag nito. So basta ito guys ay for antibacterial to guys, para maibalik yung kondisyon ng kanyang pangangatawan. So ito, magbibigay tayo ngayon, magtuturok, tapos sa kanyang inumin, continue pa rin yung dextrose powder. May dadagdag lang tayo na Bitracin Ultima para ito sa mga plema, kung mayroon man siyang plema, at at the same time ano na rin to, dagdag vitamina sa kanya para mabilis mag-recover si nanay. So ngayon ay pang Friday, anong yan? Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, 5 days niya guys. So pang 5 days niya na ngayon, simula nung nagkalagnat siya guys. So after nito, may turok natin to. So bali yung pin strip guys, dapat 3 times ihati-hati yung pag-administer ng gamot. Pero sa atin guys, didiretsuhin ko na guys na isang turukan lang para less stress din sa kanya. Kasi napakahirap guys, kung bawat araw tuturukan natin, kikita nyo naman yung sitwasyon niya. So mahina pa si nanay talaga guys, at hindi pa rin siya kumakain hanggang ngayon, 5 days na. So gagawin natin, isang dose na lang nito. Tuturok natin, ang bibigay natin ay 10 ml kasi indication nito ay 2 ml per 20 kg kung di ako nagkakamali. Ay hindi, 1 ml per 20 kg. So ito si nanay nasa ano to, 200 more or less, plus minus. So bibigay natin 10 ml na, sagad na natin to, 10 ml din to So ubusin natin to. So hindi ko na papakita yung pag-mixture nito guys. Bali may dalawa to siyang ano guys, mixing. Gamit natin 12 gauge na karayom. Ito dito. So may dalawa to guys, yung tubig niya. Ito, yung distilled water. Wait lang guys hirap. Ito yung distilled water niya guys. Yan. Kuha tayo nito. Tapos ihalo natin dito sa powder form na pen strip guys. Shake lang natin hanggang sa malusaw siya lahat. Tapos kukunin naman natin ulit sa syringe natin, saka natin ituturok kay nanay. So ganun lang yung process guys. Ganun lang bibidyohan yung pagmix nito. Mahaba pa masyado yung video natin. So ganun lang siguro. At yung sa tubigan, lalagyan din natin yung dextrose at tubig na mixture natin ng Bitracin Ultima. So sa ngayon, ito lang yung medication na ating ibibigay. Tapos yung sa inumin niya, continue lang to hanggang sa mag-recover talaga siya fully. Tapos after 7 days, so 5 days niya nga ron, sobrang ingay ng mga manok. So pang 5 days niya ngayon guys, simula nung nabigyan natin ng B-complex. So after 2 days from now, so bali 1 week, bibigyan ulit natin siya ng B-complex. So let's go, tuturo ko na to guys. Tapos tulungan nyo ako ipagdasal na anong balik agad yung lakas ni nanay guys, kasi kawawang kawawa guys. So i-mix ko muna to, tapos ang bibidyoan ko yung pagturok na lang guys.
guys, nakakapagturok na tayo guys. So ito yung sinasabi ko guys, oh. Ito guys, mga plema guys. So normal talaga yan guys, lalong lalo pag nanganak yung baboy or ito nakunan. So meron talagang mga plema guys, pasintabi sa mga kumakain. So ito yung tatanggalin natin guys sa pamamagitan ng pagbibigay nung ito, isa na to, pin strip, tapos yung sa tubig niya lalagyan natin ng Betracin na Ultima. So papainumin natin ngayon si nanay guys. Ayan guys, so konti lang yung tubig natin ilalagay para paniguradong maubos niya. So ito yung Betracin na Ultima guys. Sinadya ko na lang na tapangan yung timpla natin guys para paniguradong makonsume niya yung mas maraming amount na medication natin. Yan, 1.5 kutsara ng dextrose powder ito. So haluin lang natin to. Ayun guys, so tapos na tayong magpainom nito. Tapos monitor na lang natin yung kalagayan niya guys. Sana mabilis siya mag-recover guys, no? Isa din pala sa ginawa ko guys, simula nung nagkalagnat siya guys, para bumaba yung temperatura ng kanyang katawan. Kasi pag ganito guys, may lagnat, bawal tayo paliguan guys. So ginawa natin guys, ito, pinapahiran natin siya ng suka. Yan. So kahit anong suka guys, yung suka sa niyog, so yan lang yung readily available dito. So naparami tayo ng ubos yun guys. Bawat pahin nakakaubos tayo ng 3 pouch. Kasi yung iba sa singit-singit lang pinapahiran. Sa atin guys, talagang buong katawan niya, parang pinapaliguan na natin siya ng suka. So gumamit lang tayo ng basahan, basahin natin ng suka, saka yung pampunas natin. So hanggang dito na lang siguro guys, at abangan nyo na lang yung update sa kanyang paggaling guys. So nakakalungkot mang isipin na ganito yung content natin, pero isa talaga to sa mga challenges sa pag-aalaga ng mga hayop guys. Kahit anong uring hayop guys, kasi hindi talaga natin naiiwasan na magkasakit sila or magkaroon ng komplikasyon. Kasi nga may buhay sila guys. So ang dapat natin gawin, laban lang, wag lang susuko. Siyempre mag-invest tayo sa karunungan. Kasi kung di natin alam nga gagawin, so mas lalo tayong mapapagastos. Bakit? Kasi syempre tatawag tayo ng tao na marunong gumamot, tulad ng mga technician. So mapapagastos tayo lalo guys. So hanggang dito lang siguro. Maraming salamat sa panonood mga ka-advensoy. See you next time. Bye bye.